What's up guys? Nag-duty ako kagabi. And may 2 days off pa ako after ng duty ko kagabi. Yun, and thank you pala dun sa last video ko, no, na nakaka-relate daw sila sa pinagdaanan ko. So, ayun thank you. And sama-sama tayo dito sa journey natin na to, mag-US. Guys, wala pa ako masyadong ganong tulog, pero sabak ako ulit sa aking tennis. Nakaka-addict tong sport na to, promise. So, ayun. Paubos na guys, sorry. Nandito kami sa Avenue Pub. Dito lang din sa university, sa Tuscaloosa. Lapit na kami matapos guys. Dumating na yung ni Nika, yung fingerprint card. So sa day off namin process namin. Uy. Guys, takot siya guys. Uy, delikado pa rin yan. May skateboard din ako nun. Kung dito may tutuloy yun, babe, pag nagkamali ka, diretso ka dyan sa river. Sa bushes. That's right. See in the emergency department. I broke my ankle. Guys, day off na naman. And maulan, sobrang ulan. Guys, nakita niyo na ba yung bagong namin? Sakyan namin. RV. Hindi, joke lang, nakaparada lang. Tawa ko, tennis sana ako sa nambasa. Wala din. Gusto niyo mag-America pa, mga lamok dito, ganyan ang kalaki yun. Americanized. Ayun guys, nag-order kami ng Church's Fried Chicken. Sarap to guys, sobrang sarap. Si Nika kasi, sabi niya, ano ba yun? Para-pares lang daw lasa. Order ka tayo KFC. Guys, magta3 taon na kami dito pa kami nagki-KFC. Tsaka sana, sabi ko sa kanya, i-video ako ng yung nag-order. Naging American ang aking accent. Pag may kusap na American. TH. TH? Ano yung TH? Tommy Hilfiger. Wala lang, ayun.
Kung sino pa hindi nakakatikim ng Church's Fried Chicken, sarap yan, try niya. Pansin ko lang location ng mga Texas no. Church's, actually Church's Texas Fried Chicken siya. Location ng mga Church's Fried Chicken is medyo parang mga nasa sketchy na lugar. Ewan ko ba kung bakit ganun. Siguro baka para murang renta. Ewan. Wala siya dun mismo sa yung parang lugar na na matatao, yung ganun. What's up guys? Tara, sama kayo sa akin. Punta tayo ng Northridge High School. Magtutennis lang ako. Grabe, ang dami na namang pollen sa sa mga sasakyan namin. Hindi naman yung kalayuan dito, yung Northridge High School. Naisipan ko lang, ang sarap kasi maglaro doon dahil yung yung surface ng ng tennis court doon iba. Kasi dito parang concrete pininturahan lang. Pero doon parang yung parang modern na modern na tennis court surface na parang liha yung yung surface. So parang iba yung laro ng bola sa ganong klaseng surface. So ayun. Maikling topic lang. May nagtanong kasi sa akin na noon pa nakalimutan ko lang igawa ng topic to. Meron ba akong naranasan na discrimination since medyo dito kasi sa Alabama guys merong dark history ang Alabama tungkol sa racism. Nung papunta pa lang ako dito, parang hindi naman sa kinakabahan ako parang alam ko lang na na may ganun reputation ang Alabama kasi nagbabasa-basa na rin ako ng ng history noon yun nga. Ayun, may pinaglalaban ng Alabama noon kasi nga Confederate state nga sila noon. Parang gusto nila ang white superior na race, superior talaga sa lahat. Kumbaga parang ayaw nila maging equal, gusto nila alam niyo yun, may sila, may ayaw nila mawala yung privileges, ayaw nila mawala ang yung parang superior na tingin ng tao sa kanila. Ganun ang ganun ang yung ang state na to noon. Pero binibigyan ko kayo ng brief na history kung bakit naging dark may dark past ang Alabama. And sa slavery noon, ayaw nilang mawala ang slavery kasi baka balang araw yung mga slave naman magkaroon ng power. Sila sila naman ngayon ang parang baka bumaliktad ng mundo. Yung mga slave naman na magkaroon ng power. Yan. Tapos nagkaroon din ng yung si Martin Luther King, pinaglaban nila yung right to vote para sa mga African American, para magkaroon sila ng right to vote. Yun nga. Yan. Honestly dito, magti 3 years na kami dito sa Alabama. Racism, wala. Kung ang ibig nyo sabihin bang yung racism is yung parang naiinis sila na nandito tayo, walang ganon. Ang naramdaman ko lang dito, yung ina-acknowledge nila yung na iba tayo, na iba ako dito. Lalo na mag-isa akong Pilipino sa ER. So yung mga matatanda sa meron kasi matanda doon na magsi-60 na paramedic namin doon. So nakakatuwa siya. Sabi niya daw kinakain natin sa Pilipinas. So parang natutuwa lang ako na interested siya. Nung sinabi ko na kumakain din kami ng balut. Alam niyo yung balut? Search niyo sa internet. Sa dirin-diri sila. So sabi niya parang si Marvin ganito ang kinakain nila sa Pilipinas. Tapos natawa na lang ako. Sabi ko no, sabi ko marami pa rin sa amin sa Pilipinas na nadidiri din kumain ng balut. Hindi yan regular food sa amin, exotic food yan na available during late afternoon. Sabi ko hindi ang regular food namin mga masasarsa, parang medyo may pagka Spanish, Mexican, Chinese, kasi yung mga pagkain namin heavily influenced ng mga ganung lahi. In-explain ko sa kanila. Tapos
yun nga, parang yung accent ko medyo inaano nila. Hindi naman pinupuna nila, no? Parang na-notice nila na iba. Lalo na kapag may pasyente ako, sinasabi niya, ano, where are you from? Sabi ko, I'm originally from Philippines. Yun nga. So yun, dito na tayo sa Northridge High School. Wala naglalaro. Takot siguro sila kasi baka umulan. Walang naglalaro. Grabe, oh. 8 ang courts dito. So ayun nga, kung mapupunta kayo sa mga state na ano no, na feeling nyo kaya mag-isa ang ano, ang kakaiba lang lahi nyo. Tayo lang yung kakaibang lahi, tayo lang yung Asian. Expect nyo na acknowledge nila yung differences niya. Parang iba ka, parang gano'n. Pero hindi yung tipong go back where you came from. Parang why do you talk like that? You talk like ano, parang hindi, walang ganun dito. Kaya nakakatuwa nga kasi ano eh. Kasi ayun nga, yung mga kasama ko dito, mga nami-meet ko, interested sila kung saan ako galing, anong meron doon, alam niyo, nakakatuwa lang din. Pero thankful din ako, wala akong naranasan na yung tipong talagang. Pero meron pala akong isa na pasyente. Pero kasi alam mo yun, pagbibigyan ko naman na psych patient. Sabi niya, where are you from? Sabi ko, taga Pilipinas, parang from Philippines. Sabi niya, buti pa sa country niya walang technology. Parang, ha? Walang technology kaya walang problema. Ayoko lang sabihin parang umuo na lang ako. Okay, kasi alam niyo psych patient eh. Pero yung talagang aatakihin kayo dahil iba kayo, wala ako naranasan dito. So yun, teka lang, laro muna tayo. Laki guys, oh. Ang okay dito kasi libre gamitin eh. Sa atin 'di ba? 100 pesos ang oras. Hindi, meron namang ganun dito, yung mga tennis center, yung mga tipong talagang araw-araw nila nilaalagaan. Ito kasi public to eh, mga public high schools talaga. Kompleto ang mga sports sports amenities, diba? Parang mga tennis, may tennis court, may football or may soccer court, may soccer field, may malawak to guys. Tapos may pailaw pa. Pag medyo madilim na dito, alam nila may tao pang gumagamit. I-on nila yung ilaw, libre lang pero alam ko hanggang 9 o'clock. Yun, ipi-play test ko tong dalawang raketa ko. Ako ang nag-restring nito, gusto ko lang malaman kung paano sila maglaro. Yun nga guys, so alam mo kahit saan ako magpunta dito, no, hindi ka nararamdaman yun. Hindi ka nararamdaman na yung may parang racial attack, no? Baka kasi ganun yung ibig niya sabihin, yung parang atake talaga siya sa race natin. So hindi, wala akong naramdaman na ganito dito. Napaka swerte. Actually siguro thankful ako sa panahon ngayon, no, dahil alam niyo naman sensitive na yung mga tao dito about regarding sa race. So nag-iingat na rin sila and nire-respeto na rin nila mga tao dito na alam niyo yun, galing sa iba-ibang bansa. Pero yun talaga may mga talaga hindi maiiwasan, no, na ma-acknowledge nila talaga yung differences kasi lalo na kapag yung isang lugar or isang state is hindi masyado diversified, ganun ba? Masyado diversified, yung correct term ba yun? Talaga mahahalata nila. Hindi nila maiiwasan minsan, lalo na yung mga matatanda, hindi nila minsan maiiwasan na tanungin kung taga saan tayo, ayan, ganyan.
Minsan may follow-up question pa nga na, do you like it here? So hindi ko nga alam sasagot eh. Kaya sabi ko talaga, it's different. Pero yun nga, no, kung kayo ba yung takot sa ganun sa ano, no, parang discrimination, no? Huwag kayo masyadong sensitive. Ayun nga, sabi ko nga, karamihan naman sa kanila, natutuwa sila na may taga ibang planeta na nandito. Pero hindi naman nila yun. Hindi sila parang ngayon, oh, umalis ka dito, kami lang dito. Walang ganun. Wala akong ganun naramdaman. Advice ko lang sa inyo, huwag kayo matatakot and huwag kayo magiging sensitive. Baka kasi acknowledge lang nila na sasabihin ng tao na baka sabihin nila na iba yung accent mo, baka kasi mama na yung loob mo. Wag. I-entertain mo na rin yung idea na tayo yung iba dito. But of course, nag-a-adjust tayo sa culture nila. Yun naman ang okay dun eh. Kaya sila natutuwa kasi nag-a-adjust tayo sa culture nila. Yung iba nga, tinatanong ako kung where did you learn English? Because you talk like you were born here. Parang ganun. So, nakakatuwa lang. Guys, natuloy din. Pre, natuloy din, no? Oo. Nakailan din tayo bago tayo nabuo dito, ano? Isang buwan. Cholo, oh.